So, umalis ako sa corporate life with a smile in my face. Iyak tuloy ako. Story talaga ako, naiyak ako. So, alam mo yun, meron kang momentum na hindi na wala nang desperation. And that choice, sorry, set me up, eto na ako, freelancer na, at may bonus pa. I was able to learn YouTube marketing. I was able to build this vlog. And I have my own YouTube channel, and medyo ngayon, sumisikat na tayo, meron na tayong mayroon na tayong followers. It was the setback. Kumbaga guys, it was the setback. It was all the failures, that promotes me to what I am here now. Yung journey ko, yung sobrang malaking detour. Very tiring kasi sobrang stretch talaga ng patience ko. Sobrang haba ng aral stage, sobrang haba ng application stage, sobrang haba ng pinagdaan ang kumpuyat, yung pagod, yung disappointments. But yun guys, it doesn't matter. It doesn't matter where you start. It doesn't matter where you start. It matters on how you're going to end. Yun, like, yung mga failures, yung mga rejections, it's just training ground lang yun, yung mga rejections at setbacks, Sorry. Hindi ko mapigilan kasi doon ko lang na-realize nung point na hindi na ako nahihirapan. Hindi na rin ako nahihirapan sa pera. Ngayon ko lang na-realize yung hirap ko. Yung journey. Like, if you're experiencing setbacks, sa mga challenges mo, like rejections, doubts, inconsistencies sa journey mo as a VA, as a virtual assistant, treat it as a training. Kasi yung mga paghihirap mo na yan ang magiging istorya mo pag naging successful ka na. Yan yung magiging story mo eh. Yan yung magiging story mo pag naging successful ka na. At you have to always be grateful doon sa mga taong tumulong sa'yo. Wag kang makakalimot na magpasalamat. Most people think success sa pag-virtual assistant means instant freedom. At isa ako doon sa mga tao na yan. Way back 2014, I believe quitting my stable engineering job would open the door to clients and income right away. Instead, hindi nangyari yon. 11 months have passed when I started to jump as a virtual assistant. I didn't have a steady flow of income. Ang meron lang, steady flow ng self-doubts. But here's the twist. Pagbalik ko sa corporate after 11 months of failing, it actually opened a new era for me. It actually the start of a new beginning. It gave me the stability to rebuild and keep going as I work on 2 jobs. So, dalawa yung trabaho ko nung bumalik ako sa corporate. Kasi nga, nag-fail ako, di ba? So, bumalik ako. Pero pagbalik ko, dalawa yung trabaho ko. One sa corporate and one as a virtual assistant. Daig ko pa po si James Bond. I'm a double agent. Work sa umaga and then I work sa gabi. I wake up 4 a.m. in the morning and sleep 11 p.m. at night without the benefit of pasyal. Walang pasyal-pasyal, walang siesta-siesta. Puro work lang po. Hindi ko nagawang mamasyal kasi nga need ko mag-focus. The risky leap and crashing setback. So bago nagkaroon ng bold leap at bago pa man din ako sumakses, hindi naging madali ang lahat. Kasi noong 2014 pa lang po, I spent 2 years preparing. Okay? Preparing lang. Nung 2014, nag-start ako mag-VA. Siyempre, mag-aaral ka. Magpe-prepare ka, di ba? So, I read guides, I attend webinars, and learn the basics of Google Workspace, email marketing, online marketing, social media, content marketing. Nasa office pa ako nito bago pa ako mag-quit. Kasi mechanical engineering ako, di ba? For a mining company. Itong mga to, nung mechanical engineer ako, sa office pa lang, inaaral ko na yan. Pinapractice ko na yan nung nasa office pa ako. Kaya nung nag-jump ako, medyo, syempre, pag may inaral ka na, di ba? Medyo feeling mo, may confidence ka na.
Kasi nga, meron na akong napag-aralan, di ba? Unti-unting nalalaman sa pag-VA eh. Meron na akong konting knowledge. So, I resigned, no? Kaya ako nag-quit sa work. The first few weeks felt exciting, no? Excited ako nung nag-resign ako. Syempre, no more corpo jobs eh. No more commuting. No more overtime work, di ba? Syempre, mawawala na yung overtime. Mawawala pa yung boss mo. And I said to myself, now, this is the time to work at my own pace and build my work from home dream. I said goodbye to my previous job. So, then, yun na. Nung nag-quit ako, yun na. Doon na nag-start yung mag-apply ako as a virtual assistant. Punta ako sa Craigslist, sa online jobs, sa Odes, no? Yung dating Upwork, ang tawag po dyan, Odes. So, nag-apply ako. Sometimes, I got replies sa mga application ko. Pero yun nga, dahil wala akong experience, pa back then, no? Although nag-aaral na ako mag-VA, wala akong experience pa, ang meron lang ako confidence, no? Yung gumawa ng meron lang akong confidence yung gumawa ng mga posters, ng mga graphics, like yung quotation sa Canva. Kasi yun pa lang yung napapractice ko talaga. Although meron na akong nalalaman sa online marketing, email marketing. Pero nga, wala akong confidence doon kasi wala pa akong napapakitang resulta. Kasi nga, wala pa akong samples, for example. In other words, wala akong portfolio. Pero yun nga, nakakakuha na ako ng mga ilan-ilan na gigs dati pa. Yung mga pakanba-kanba lang, no? Gawa-gawa lang ng mga postings. Pero hindi sapat kasi nga, mga short projects lang ang nakukuha ko nung mga panahon na yon. Short graphic projects lang. So parang ang lagay ko, isang kahig talaga, isang toka lang talaga ako. So sa 11 months, stretch na nag-jump ako, puro short projects lang yung nagawa ko. Nagkaroon naman ako ng mga ilang clients pero nga puro short projects lang. Naranasan ko pa nung pag-jump ko on my first jump, mag-work as ESL teacher, no? Nag-English teacher ako, English as a second language teacher. Just for me to earn money and have some for food. Syempre, to pay the bills, di ba? Syempre, nung mga panahon na yon, syempre nga, 11 months, syempre, hindi man araw-araw meron kang graphic design na, na trabaho. Kaya, in order for me to sustain yung journey ko, nag-work pa ako as an ESL teacher sa mga Chinese students, yung tinuturuan ko. May nakilala akong Chinese na mabait, no? Coming from one of my network VAs. Yung mga network VAs ko, nag-push sa akin na kung gusto ko daw kumita as an ESL, kaya nagturo ako. So, I earn $5 an hour. So mga nagwo-work ako 2 hours per day as an ESL, 2 hours to 3 hours per day as an ESL teacher. So yun, pwede na, 'di ba? At least nung mga panahon na yun, nasa-sustain ko yung mga pangangailangan ko, nakakain ako, nakabayad ako ng bills, nakabayad ako ng internet. Pero tuloy-tuloy pa rin yung yung application ko. Pero yun nga, madalas denial doon sa mga replies nang nare-receive ko. Kasi syempre tuloy-tuloy yung mga application ko. Madalas yung nadi-deny yung mga application ko, nakaka-receive lang ako na hindi ako pasok sa mga application. Minsan naman may mga trial project ako, pero after 2 weeks, tsugi na agad, no, yung mga trial projects. Nakakakuha tayo. Kunyari, nag-apply ka, syempre, bibigyan ka trial project. After 2 weeks, tsugi na agad. Kasi nga, minsan hindi ko masunod ng tama yung trabaho or hindi ko ma-execute ng tama. So, hindi talaga naging madali yung mga times na yon. So, sobrang stress talaga ako. Nasa bahay lang. And hindi rin ako makalabas kasi dati, alam mo naman, syempre, wala akong pera masyado. Pag niyaya ako ng mga friends ko, hindi ako maka-oo. Kasi nga, wala nga akong anda. Alam mo na, syempre, pag lalabas ka, kailangan mo ng konting anda. Tsaka nahihiya rin ako na sabihin na VA ako kasi nga 'di ba engineer ako noon, pero nag-shift ako ng pag-VA kasi nung times na yon yung pag-VA is really not a thing. It's not a thing. Ang labas mo pag sinabi mong VA ka, parang scammer ang labas mo pag sinabi mo ganyan yung work mo. So ganun yung style dati. So it was heavy for me, 'di ba? Na biruin mo, engineer ka na nag-quit ka tapos naging ganun pa yung sitwasyon mo, 'di ba? Na hindi ka makalabas, hindi ka maka-attend ng mga parties kasi nga feeling mo, syempre, napag-uhulihan ka eh. Ganun yung feeling eh. Syempre, meron ka ring pride kahit papaano. So, kaya hindi na ako uma-attend kasi nga nahihiya ako. So, those 11 months na nag-start ako, sobrang test of faith talaga. At doon na dumating yung point na sinuko ko na. Like, sinuko ko na talaga na sabi ko sa sarili ko, I think there's no point of doing this. No? Sobrang hirap eh. Feeling ko talaga sasayang lang ako ng oras ng mga panahon na yon. No? Malaking factor pa syempre, nakikita ako ng parents ko na nagfi-freelancing ako, 'di ba? At hindi pa rin nila nakikita na successful ako kasi nga ultimo sa buong panlaban nanghihingi na ako. Okay, sa buong panlaba kasi nga para ma-save ko yung pera ko, syempre maka-sustain pati sa buong panlaba, 'di ba? Wala kang pambili.
At I really can't pay the bills, no? So paperweight ako sa bahay ng mga times na yon. Kaya dumating sa point na I decided to quit and ask for my uncle's help para makabalik sa corporate job ko. So he helped me, yung uncle ko. He helped me. I was working back then sa Republic Cement, yung mining, yun, di ba, napapanood nyo sa, Itbulaga. Republic Cement, Tibay Cemento. Yun, nagwo-work ako doon as a buyer engineer, no? Yung pangalawang job ko, buyer engineer ako. Yung pangunang job ko, mining engineer. At the same company, pinabalik ako. Kasi nga, medyo meron tayong connection. Syempre, tinulungan tayo. At saka meron tayong naging kaibigan doon, yung HR, na naging one of my best friends ko, si Jonah. Yan, si Jonah. Yan yung HR. So, vlogger din yan. Hanapin nyo na lang, Jonalyn, napilitan. So, na-hire naman ulit ako. Pero yun nga, during the onboarding, doon may nag-reach out sa akin. During my onboarding. So, pagbalik ko sa corporate, nung nag-quit ako, sa 11 months, bumalik ako. Pagbalik ko, doon may nag-reach out sa akin. So, hindi pa pala tapos yung journey. Hindi pala doon natatapos sa pag-quit. Kasi pagbalik ko, sabay, no? As on one of my applications, syempre, nung hindi pa ako mabalik, nag-a-apply ako eh. Talagang sobrang araw-araw nag-a-apply ako. Ang nangyari doon, may nakalusot. Noon habang nag-a-apply ako, nung sobrang dami kong in-applyan, may nag-message sa akin na nag-hire ng graphic design asking me to create quotes for a Facebook page. It is a nutrition page. At dahil marami na tayong mga samples, nagkaroon ako ng chance magpakitang gila. So, even nagwo-work na ulit ako sa corporate. Syempre, pag bago ka pa lang, 'di ba, during the onboarding, syempre wala ka pa naman masyadong ginagawa. So, I still did it, no? So, nagawa ko ng maayos yung trabaho. Pero this time, parang merong ibang nangyari. Ano 'yon? The double life that changed everything. Ito na yung turning point. So, habang nag-work as virtual assistant doing graphics for him, doon na rin ako tinuruan about mga ibang skills pa, no? Yun, na iba na, no? Kumbaga, hindi lang graphic design. Tinuruan na ako ng mga ibang skills. So, medyo lumawak yung confidence ko. Kasi syempre, habang tinuturuan ka, lumalawak din yung confidence mo, nag-e-expand, di ba? Tinuturuan ako na mag-manage ng mga Facebook pages. So, dati hindi lang ako gumagawa ng image. Ngayon, ako na yung nag-upload. So, doon na rin ako natutong mag-manage ng website. So, yung mga image na ginagawa ko for the website, ako na rin yung nag-upload. So, I learned how to manage WordPress website. So, natuto na rin ako mag-manage ng mga email marketing tools like dati yung ConvertKit, ngayon Kit.com, no, Mailchimp, yan, natuto ako na yan on the job na. Hindi lang knowledge yung pinapanood ko tapos ginagawa ko sa sarili ko. On the job, kumbaga ginagawa ko as trabaho. At complex mga funnel builders like yung ClickFunnels, yan yung parang kamukha ni yung ngayon yung Go High Level, yan, kamukha sila. So kahit mahirap talaga, tsinaga ako. Kasi okay na rin eh. Way back, I was earning $8 an hour doing those stuff. Okay, $8 an hour, malaki na yon. Kasi yung 3 hours ko sa pag-VA, natatalo yung 8 hours ko sa corporate, no? At hindi lang yon. Syempre, kumikita ka na sa part-time job mo, di ba? So, sabay. Syempre, double pay ka everyday, no? Although double yung trabaho mo, pero nga double pay ka everyday. Syempre, nakakaipon ka kahit papaano, at single pa naman tayo ng mga panahon na yon. So medyo nakakaipon tayo, and I actually learning all the skills needed in order for me to understand this complex thing, di ba? I learned digital marketing, doing it on actual job, hindi lang po sa mga courses. I was trained to build funnels. So, yung mga inaaral ng mga tao ngayon, paying courses like Go High Level or GHL, I learn it actual. And nakita ko siya, real-time experience, kasi syempre, while you're doing those funnels, you actually see the results of those funnels. No? Nakikita mo yung leads na pumapasok, yung mga customer, yung mga benta, and at the same time, kumbaga, hindi lang pumapasok yung nabebenta. VA ka, minamanage mo na yung mga bumibili. So, doon ko nakita yon. So hindi ko lang natutunan talaga siya sa courses. Nakikita ko rin yung resulta nung ginawa ko. And because of that, I slowly build up my confidence. No? So, back into my routine. Sa double agent life, I was split into 2, no? So, mahalaga rito, sobrang aga ko gumising, no? 4 a.m. pa lang, gising na ako niyan kasi kailangan ko mag-check eh. If ever may VA task akong gagawin na urgent, pag gising ko ng 4 a.m., i-check ko na yan. Or if hindi naman urgent yung VA job ko, ang gagawin ko niyan, ilalagay ko yan sa to-do list.
yung to-do list ko bago ako pumasok sa corporate para alam ko na pag exit ko dun sa trabaho ko as a buyer or engineer procurement officer, kasi yun ang pangalawa kong trabaho alam ko na yung gagawin ko later, no? So madalas ang working station ko ay sa sa Starbucks, virtual assistant. That is my best friend, yung Starbucks. Kasi bababa lang ako sa office, tapos meron dong mga pangalawang block. Pagbaba ng office, pangalawang block, maglalakad ka, tapos akit ka lang sa second floor ng building. Malaking yung building na yon. Merong malaking Starbucks doon. So doon, merong free wifi. So basta order ka lang, kunyari, ng frap, di ba? Order ka ng tig to 200 pesos. So, mababawi mo naman yun kasi 2 to 3 hours ka mag-work. So bayad na yun. Nakapagkape ka pa, nag-Starbucks ka pa, di ba? Pag hindi ko natapos pag uwi ko sa dorm, doon ko gagawin kasi may free internet doon. So, syempre, pag gumagabi na, uwi ka na, di ba? Start ka ng 5 p.m. kasi although minsan ang work ko lang talaga 3 hours, syempre minsan nag-overtime ka kasi madami yung kailangan mong gawin. So, pag di ko natapos, uwi ako sa dorm, gagawin ko pa yan. No, kasi syempre sa dorm may free internet kasama na sa bayad ng pagdo-dorm, so syempre gagamitin mo, 'di ba? May pa-mineral water pa. Yung landlady ko may libreng mineral water, so inom ka pa ng tubig, libreng wifi, bago ka matulog, nakagawa ka pa ng trabaho. For 2 years, that is the story of my life. So lahat ng leaves ko, mapa-vacation leave, mapa-sick leave man yan, I use it to work sa VA career ko. Hindi ako nagbakasyon, no? I'm slowly building my strong foundation, building sidelines, getting more part-time jobs, and that steady flow of income from my corporate job plus VA jobs, nagkaroon ako ng emergency fund for the next jump. Okay, di ba? So eto na, pangalawang jump na, the second jump. Kasi yung una failure 11 months failure. Ngayon, pangalawang, hindi nakuha ng isang beses lang guys hindi ko kinayang kuhanin ng isang beses lang. So ginawa ko pangalawang beses, but this time I'm ready na ako dito. I feel sigurado na ako. So I quit again my job, but this time I had samples, no, experiences and confidence that I could handle client expectation, kasi nga nagtatrabaho na ako ginagawa ko na, at hindi lang yun, nag-grow yung company. At the same time, pag nag-grow ng company hina-handle mo, nag-grow din yung confidence mo. So the combination of a stable job and a small freelance projects have prepared me in a way na handang-handa na ako sa pangalawang beses. Kasi I have a steady part-time income job, di ba? Steady na siya. Kasi nga 2 years ko na siyang ginagawa. So it's kind of steady na siya, steady flow of income. So regardless mag-jump ako, I have still cash flow. And I have more time kasi nga nag-quit ako sa trabaho ko, di ba? And yung mga applications ko for part-time jobs, nafe-feel ko are less rejected na kasi nga may mga proof na tayo na work at alam na natin yung ginagawa natin talaga. Alam na natin yung mga sagutan, mga bagsakan ng mga sagutan, mga tanungan, kayang-kaya na nating sagutin. So when I choose to resign again, it wasn't about running from the corporate life na hate ko. It's not about quitting my corporate life dahil I hate it, sarang-sara ko, or naiinis ako sa boss ko. It's not that. That is not the reason anymore. This time, it was moving towards something that is proven to work, to building my own VA business. So nag-left ako sa corporate life for the second time around with a smile in my face, with friends at my back, with my managers at my back. So mabait kasi yung manager ko nung pangalawa sobrang bait ko, si Sir Marco, yan yung boss ko. Meron akong friends na na-develop, sila Eileen, si Adrian, si Jonah. Sila yung tumulong sa akin doon sa second work ko, di ba? So, umalis ako sa corporate life with a smile in my face. Iyak tuloy ako. Story talaga ako, naiyak ako. So, alam mo yun, meron kang momentum na hindi na wala nang desperation. And that choice, set me up, eto na ako, freelancer na, at may bonus pa. I was able to learn YouTube marketing. I was able to build this vlog. And I have my own YouTube channel, and medyo ngayon sumisikat na tayo, meron na tayong meron na tayong followers. It was the setback. Kumbaga guys, it was the setback. It was all the failures, that promotes me to what I am here now.
yung journey ko, yung sobrang malaking detour. Very tiring kasi sobrang stretch talaga ng patience ko. Sobrang haba ng aral stage, sobrang haba ng application stage, sobrang haba ng pinagdaan ang kumpuyat, yung pagod, yung disappointments. But yun guys, doesn't matter. It doesn't matter where you start. It doesn't matter where you start. It matters on how you're going to end. Yun, like, yung mga failures, yung mga rejections, it's just training ground lang yun, yung mga rejections at setbacks, no? Sorry. Hindi ko mapigilan kasi doon ko lang na-realize nung point na hindi na ako nahihirapan. Hindi na rin ako nahihirapan sa pera. Ngayon ko lang na-realize yung hirap ko. Yung journey. Like, if you're experiencing setbacks, no, sa mga challenges mo, like rejections, doubts, inconsistencies sa journey mo as a VA, as a virtual assistant, treat it as a training. Kasi yung mga paghihirap mo na yan ang magiging istorya mo pag naging successful ka na. No, yan yung magiging story mo Yan yung magiging story mo pag naging successful ka na. At you have to always be grateful doon sa mga taong tumulong sa'yo. Wag kang makakalimot na magpasalamat. Yun lang, no? Kasi sila yung, lalo na yung mga tao na tumulong sa'yo, like yung nag-refer sa akin as an ESL teacher, no, si Marie Chris. I was very thankful kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ko na-extend ng 3 months yung 11 months na stretch. Yung mga ganun ba, yung mga nag-push sa'yo, yung mga tinawagan mo habang nahihirapan ka sa journey mo, yung nagpo-push sa'yo na okay lang yan, kaya natin yan. Kasi yun yung kumbaga yun yung magpapatibay sa'yo, and maybe some of them are not your family members, and some of them you just meet on your journey, on your VA journey, and don't forget them, no? Pag naging VA ka na. So yun. So yeah, sa September nag-announce ng course. I'm going to launch my first ever legit paid course, no? It's a paid course. It's my YouTube marketing course. So kung sino yung gustong matuto on how to be a virtual assistant, how to learn YouTube marketing, how to learn funnel building, how to learn application skills, valuable skills that you can use sa pagiging virtual assistant mo, you can join yung ilalunch nating training sa next September. Kung gusto niyo na lang po, no, this is for people who are interested and who are really invested na mag-learn on sa mga VA skills on the job. So yun po yung ilalunch ko sa September. So the link is on the description below if you're interested, no, on joining with us sa YouTube marketing course na ilalunch natin this September. So pasensya na naiyak ako. Wala po talaga yun sa script. Hindi ko po talaga inakalang iiyak. Pero yun nga, sayang naman kung uulitin ko pa tong vlog ko para lang tanggalin yung pag-iyak. So, i-upload ko na rin siya. So, thank you po. No? If you're interested on joining the course, just comment YouTube training down below po sa comment section para at least makita ko po kayo at masend ko po sa inyo yung instruction on how you're going to join the course. So, maraming salamat po for everyone. And thank you for supporting me. Don't forget to subscribe and hit the notification button, and always follow me sa dito po sa YouTube channel natin. Maraming salamat po sa inyo, guys.